Sa kaharian ng Grand Reich, sa loob ng palasyo ng hari, may matagal ng kaugalian ang pagkuha ng royal tutor upang turuan ang mga prinsipe bilang paghahanda sa pamumuno sa trono. Ang mga napipiling tutor ay pawang mga piling tao, mga henyong hinahangad ng buong kaharian. Ang tutor na ipinagkatiwala ng hari ay nagngangalang Hein. May 6 na anak ang hari, 1 prinsesa at 5 prinsipe. Bagamat napagpasyahan na ang panganay na lalaki ang magiging tagapagmana ng trono, maaaring may mga hindi inaasahang trahedyang mangyari sa hinaharap. Dahil dito, nais ng hari na sanayin ni Hein ang mga nakababatang magkakapatid upang hubugin sila at ihanda sakaling may mangyari sa itinalagang tagapagmana. Dumating ang karwaheng kinalululanan ng royal tutor sa kabisera. Bumaba si Hein na puno ng dignidad at kumpiyansa. Mukhang mapagkakatiwalaan ang taong pinili ng hari, ngunit hindi ito agad pinaniwalaan ng 2 bantay sa tarangkahan dahil sa kanyang tangkad. Kahit sinubukan ni Hein na ipakilala ang sarili, inakala pa rin nilang siya ay anak lamang ng royal tutor. Sa kabutihang palad, lumitaw ang reyna. Kung hindi, sino ang makapagsasabi kung gaano pa katagal siyang patuloy na papatungan sa ulo ng 2 binata? Pagkatapos nito, sandali niyang ipinakilala si Hein sa mga prinsipe. Hindi niya maunawaan kung bakit agad sumusuko ang mga naunang tutor. Kahit na nakikita niyang masunurin ang mga prinsipe, maging masunurin man o pilyo, determinado si Hein na tapusin ang tungkuling ito. Pagkatapos ay dinala siya ng reyna sa silid ng mga prinsipe. Pagbukas ng pinto, pumasok si Hein at ipinakilala ang sarili. Ang mga prinsipe ay lumitaw sa harap niya na tila mga tauhang lumabas mula sa isang pinta. Isa sa kanila ang nag-abot ng kamay bilang pagbati at nagsalita ng magalang, ngunit ang pagkamagalang na iyon ay tumagal lamang ng 2 pangungusap. Bigla niyang binago ang kanyang tono, naging mayabang, mapagmataas, at hindi man lang kinilala si Hein. Siya ay si Leonard, ang ika-4 na prinsipe ng kaharian, gwapo sa panlabas, ngunit kapag nagsalita ay puno ng kayabangan at taas noong nakasing taas ng bundok Everest. Binigyan siya ni Hein ng palayaw na mapagmataas na prinsipeng Everest. Habang nagsasalita pa ang prinsipe, biglang may isang prinsipe na sumugod, binuhat si Hein, at pinaglaruan siya. Ang pangalan niya ay Lit, ang ika-5 prinsipe. Hindi akalain ni Hein na may ganito kapolyong miyembro ang maharlikang pamilya, kaya tinawag niya itong Playboy Prince. Nang makita ito, lumapit ang ika-3 prinsipe upang sawayin ang nakababatang kapatid at humingi ng paumanhin sa tutor. Ang kanyang pangalan ay Bruno. Tinanong niya si Hein tungkol sa edukasyon at pinanggalingan nito. Ngunit nang marinig niyang hindi kailanman dumaan si Hein sa formal na pag-aaral, agad siyang nagbago ng pakikitungo at naging malamig. Isang prinsipe na may mataas na pagpapahalaga sa kaalaman. Ang huling ipinakilala ay si Kai, ang ika-2 prinsipe. Nakakatakot ang kanyang presensya, tiningnan niya si Hein ng masama, sa katahimik na umalis ng walang sinabi. Sa wakas, tapos na ang mga pagpapakilala. Agad na tinungo ni Hein ang mahalagang pakay. Nais niyang interviewin ang mga prinsipe. Sa pamamagitan ng pakikipanayam sa bawat isa, mauunawaan niya ang kanilang kaalaman upang maayos niyang maiplano ang mga aralin. Ngunit mariing tumutol ang ika-4 na prinsipe, dahil galit siya sa mga tutor at sinabing magiging katulad lamang si Hein ng mga nauna, na agad ding susuko. Sumang-ayon din si Bruno, sapagkat naniniwala siyang ang isang tutor na walang formal na edukasyon ay hindi maaaring magturo sa kanya. Sumunod si Lit sa karamihan, habang hindi nagpahayag ng opinyon si Kai. Doon naunawaan ni Hein kung bakit madaling sumusuko ang mga naunang tutor, iniinsulto sila ng mga prinsipe bago tuluyang itaboy. Ngunit wala itong halaga kay Hein. Ang mahalaga sa kanya ay kung sino ang mauunang ma-interview. Ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na turuan ang mga prinsipe, kaya hindi opsyon ang sumuko sa gitna. Hindi pa rin sumusuko si Leonard at balak pang hikayatin ang mga kapatid na kumbansihin ang hari na paalisin si Hein, ngunit binuhusan siya ng malamig na tubig ni Lit na siyang unang pumayag sa interview. Ayaw na ring makipagtalo ni Bruno, ngunit nais niyang makita kung anong klaseng tutor ang espesyal na inimbitahan ng kanilang ama. Pagkatapos nito, lumapit din si Prince Kai kay Hein at may ibinulong na hindi malinaw, na tila sinasabing umalis na siya, saka tahimik na umalis. Umalis ang 3, naiwan lamang si Leonard kay Hein. Sa huli, kinaladkad ni Hein si Leonard pabalik sa kanyang silid at doon isinagawa ang interview. Si Leonard, 15 taong gulang, ang pinakagwapong binata sa buong kontinente, na may palayaw na Lily of Grand Reich. Ayon sa mga dokumentong nabasa ni Hein, inilalarawan siya bilang mapagkumbaba at mabait. Ngunit ang katotohanan, isa siyang mapagmataas na prinsipeng Everest. Ang layunin ng interview ay hindi lamang para makilala ang kanyang personalidad kundi pati na rin upang suriin ang kanyang kakayahang matuto. Ngunit ang pinakamahirap ay kung paano siya mapapasagot sa pagsusulit.
Nang tanungin ni Hin kung bakit niya kinamumuhian ang mga guro, simple lamang ang sagot ng bata, kinamumuhian niya ang mga ito tulad ng pagkamuhi niya sa carrot at bell pepper. Bigla niyang isinama ang mga guro sa kategorya ng pagkain. Matapos ang ilang tanungan, natuklasan ni Hin ang bahagi ng dahilan. Wala ni isang tutor ang tunay na nagbigay pansin sa kanya. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang kalagayan ng hari. At higit sa lahat, ayaw niyang mag-aral habang pinipilit siya ng mga tutor. Para sa kanya, ang mga tutor ay parang mga kaaway. Dahil dito, ang tanging natutunan niya mula sa kanila ay ang tumakbo. Minsan tumatakbo siya ng nakapaa, minsan sakay ng kabayo. Dahil sa paulit-ulit na pagtakas, nanalo siya ng maraming prepeo, lalo na sa larangan ng atletika. Sa ganitong sitwasyon, inisip ni Hin na kung bibigyan niya ng pagsusulit ang prinsipe, baka tumakbo lamang ito. At tulad ng inaasahan, sa sandaling itinaas ni Hein ang mga tanong sa pagsusulit, hinailan ni Leonard ang kanyang pantalon at tumakbo palayo. Ngunit ang mas nakakagulat kaya ni Hein na makipagsabayan sa kanyang bilis. Kahit na nakasarado ang pangunahing pinto, may bintana pa rin. Sinubukan ni Leonard na tumakas doon, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang kanyang talaarawan. Mabilis itong dinampot ni Hein at gumapang sa ilalim ng isang bangko upang basahin ito. Pagkatapos basahin ang ilang linya, napagtanto ni Hin na puno ng negatibong laman ang talaarawan. Kahit ang maliliit na bagay ay sapat na upang gumuho si Leonard sa kawalan ng pag-asa at matinding pagkadismaya. Nang gumapang palabas si Hin at tanungin siya tungkol dito, itinanggi ni Leonard ang lahat at iginiit na talaarawan iyon ni Lake. Kaya ibinalik ni Hin sa kanya ang talaarawan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang umamin si Leonard na kanya nga iyon. Dahil hawak na ni Hein ang kahinaang ito, agad niya itong ginamit upang pilitin si Leonard na kumuha ng pagsusulit. Sa huli, bagamat nag-aatubili, sineryoso ni Leonard ang pagsusulit at sinagutan ang lahat ng tanong. Matapos matanggap ang resulta, sinabi ni Hein kay Leonard na magkita sila alas 4 ng hapon para sa kanilang unang aralin, saka siya umalis ng silid. Si Leonard ay nagtatampo pa rin at iniisip kung paano niya hihilingin sa kanyang ama na tanggalin si Hein, nang bigla niyang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Akala niya bumalik si Hein upang magmakaawang dumalo siya sa alas 4, ngunit isang katulong pala ang pumasok dala ang mga pastry. Si Hein ang nagayos na ipahatid iyon bilang gantimpala sa kanya. Dahil dito, tumigil si Leonard sa balak na magsumbong sa hari, ngunit hindi pa rin niya lubusang tinatanggap ang tutor na ito. Sumunod naman ang matalinong prinsipe, si Bruno. Ang ikatlong prinsipe, si Bruno, ay 16 na taong gulang at mula pagkabata ay pinupuri na bilang isang henyo na may pambihirang kaalaman. Kaya niyang magpaliwanag sa maraming larangan at itinuturing na isang batang iskolar na may malaking potensyal. Ito ang mga impormasyong nakalap ni Hein. Pagpasok sa silid ni Bruno, bahagyang nagulat si Hein nang makita itong pan ng iba't ibang uri ng mga aklat. Ngunit ang mas mahalaga ay kung paano niya mapapasagot si Bruno sa pagsusulit. Hindi inaasahan, nang iharap ni Hein ang pagsusulit, agad itong tinanggap ni Bruno at tinapos sa isang iglap. Hindi lamang iyon, nais din niyang subukan ang kaalaman at kakayahan ni Hein mismo. Hanggang ngayon, mas mababa sa kanya ang lahat ng naging tutor. Kung hindi mapapatunayan ni Hein ang sarili, siya rin ay mapapaalis. Nag-isip ng mabuti si Hein, hindi magandang ideya ang tanggapin ang hamon. Ngunit biglang nagkomento si Bruno na hindi niya inaasahang napakaliit ng royal tutor. Sa tuwing naririnig ni Hein ang salitang, maliit, siya'y nasasaktan. Kaya agad niyang tinanggap ang hamon. Ang unang hamon ni Bruno ay isang laro ng chess. Maraming bagay ang makikita tungkol sa kalaban sa isang laban ng chess. Si Bruno, na may 100% na panalo, ay lubos na kumpiyansa. Ngunit sa ilang simpleng galaw lamang, na checkmate siya ni Hein. Napatanga si Bruno, hindi makapaniwala. Sumunod ang mental arithmetic, talo siya. Lumipat sa musika, kaya ni Hein napalitan ang buong orkestra. Sa baraha, muli siyang lubos na natalo. Nayanig si Bruno at halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa huli, inilabas niya ang larangang pinakakampante siya, ang kaalaman. Isang daang mahihirap na tanong mula sa iba't ibang larangan, random na isinulat sa 5 wika. Ngunit bago pa niya matapos ang paliwanag, naisumit na ni Hein ang mga sagot, pati na ang pagwawasto sa mga maling baybay. Ang resulta ay nagtulak kay Bruno sa kawalan ng pag-asa. Mula pagkabata, ibinaon niya ang sarili sa pag-aaral upang mangibabaw, at ngayon ay natalo siya ng isang henyo, kaya't nalito siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Hein ang pananaliksik ni Bruno at humiling na basahin ito. Matapos suriin, kinilala niya ang gawa at nagbigay pa ng mga mungkahi upang mapabuti ito.
Nang makita ni Bruno na ang kanyang pagsusumikap ay naunawaan at kinilala, at nakatanggap pa ng makabuluhang payo, siya'y labis na nasiyahan, bumagsak sa sahig, at tinawag si Hein na "Master" na may mga matang pa ng paghanga. Mula noon, si Hein na ang taong pinakaiginagalang niya. Lumabas na ang pagnanais ni Bruno na subukan si Hein ay dahil lamang sa paghahanap ng mas magaling na makapagtuturo sa kanya ng mga bagay na hindi pa niya alam. Ngunit ang pagtawag sa kanya bilang "Master" ay medyo kakaiba. Tumanggi si Hein, ngunit matigas ang ulo ni Bruno at ipinilit pa rin iyon. Mabuti na lamang at sa sandaling iyon, biglang pumasok si Lick at nagtanong kung tapos na ba ang mga panayam, saka halos binuhat si Hein palabas. Kung hindi dumating si Lick, hindi na sana alam ni Hein kung paano siya makakatakas. Dalawa na ang natapos. Ang susunod ay si Prinsipe Lick. Ayon sa impormasyong nakalap, si Lick ang ikalimang prinsipe, 14 na taong gulang, isang gwapong binata na may masayahing personalidad at malapit sa mga maharlika mula sa ibang bansa. Madalas siyang palihim na lumalabas sa bayan at kapansin-pansin sa karaniwang mamamayan, lalo na sa mga babae. Maaari siyang ituring na lubhang palabas ang ugali. Sa wakas, dumating sila sa kanyang silid. Medyo nahilo si Hein dahil binaligtad siyang binuhat. Binuksan ni Lick ang pinto at ipinakilala si Hein sa lahat ng naroon. Lumalabas na mga kasintahan niya ang mga iyon. Ngunit ang mapagkamalang bata ay hindi laging masama. Nang sabihin ni Lick na may maliit na royal tutor, sabik na sabik ang mga babae na makita si Hein, ngunit sandali lamang iyon dahil kailangan pa niyang isagawa ang panayam kay Lick. Bagamat medyo nag-aatubili, umalis sila upang bigyan ng pribadong oras ang dalawa. Tutal, hindi lang si Hein ang may personal na tanong, mayroon din si Lick. Inakala ni Hein na tungkol ito sa pag-aaral o sa kanyang pinagmulan. Ngunit ang kinaiinteresan ni Lick ay ang mga bahagi ng katawan ni Hein. Sa sobrang pag-uusisa, maswerte na isang beses lang siyang nasampal. Pagkatapos nito, ibinigay ni Hein ang pagsusulit, ngunit hindi makapag-focus si Lick at panay ang walang saysay na usapan. Pinagsabihan siya ni Hein na magseryoso, ngunit matagal na pala itong tapos. Nang paalis na sana si Hein upang kapanayaman ang huling prinsipe, tinawag siya ni Lick pabalik upang magtanong. Kung katulad lang ng mga nauna, tatanggi sana si Hein. Ngunit ang tanong ni Lick ay, sino ba talaga si Hein? Ang ibang mga tutor ay kilala at may mag-agarang titulo, ngunit si Hein lamang ang lubhang misteryoso pagdating sa impormasyon. Sa sandaling iyon, naging matalim at tumatagos ang tingin ni Lick, ngunit sa sumunod na segundo, bumalik siya sa dati niyang mapaglarong kilos. Sumilip ang mga kasintahan ni Lick upang itanong kung tapos na ba ang panayam. Nang makita nilang tila tensyonado ang dalawa, sinabihan sila na seryosong usapan lamang ang kanilang tinatalakay kaya walang dapat ipag-alala. Inayos ni Hein ang pagkikita nila ni Lick sa dakilang bulwagan bandang 4:00 ng hapon, saka siya umalis. Pagkalayo-layo ni Hein, muling binuksan ni Lick ang pinto upang manood, at doon naging alerto si Hein, na pagtanto niyang naging kampante siya kay Lick. 3 na ang natapos. Ang natitira na lamang ay ang ikalawang prinsipe, si Kai. 17 taong gulang, tahimik, at bihirang magpakita sa maraming tao. Matapos ang isang serye ng away sa akademyang militar, siya ay nasuspine, kilala bilang may mabagsik na ugali. Matapos kumatok ng matagal ngunit walang sumasagot, nagtanong si Hein sa isang nagdaraang katulong at nalaman niyang lumabas ang prinsipe at wala sa silid. Nagtanong pa siya tungkol kay Prinsipe Kai, ngunit tila wala ring alam ang katulong. Mukhang totoo ang chismis na siya ay isang nakakatakot na tao. Medyo delikado ang sitwasyon dahil isang oras na lamang ang natitira bago ang itinakdang oras at kailangan nilang mahanap agad si Prinsipe Kai. Habang nagmamadaling maghanap, nakasalubong ni Hein ang aso ng palasyo na nagnakaw ng isang libro. Habang hinahabol ito, may nakita siyang taong nakahandusay sa lupa. Inakala niyang may naganap na krimen sa loob ng palasyo, ngunit si Prinsipe Kai pala iyon, natutulog. Naalala ni Hein na kanina ay sinabihan siya ng prinsipe na, umalis ka. Habang iniisip niya iyon, biglang nagising si Kai at binuhat si Hein. Napagkamalan pala niya si Hein na aso. Sa kabutihang palad, kinilala naman ni Kai si Hein bilang bagong guro at tila hindi na kailangang mag-ingat ng husto. Sa paraan ng pananalita ni Kai, nagduda si Hein sa impormasyong nasa mga dokumento. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatitig si Kai. Hindi naman sinasadya ni Kai na maging nakakatakot, talagang matalim lamang ang kanyang tingin. Mukha siyang mabagsik, ngunit sa totoo ay napakabanay. Ang, umalis ka, na sinabi niya kanina ay nangangahulugang humihingi siya ng tulong dahil mahina ang kanyang boses. Mali lang ang pagkaunawa ni Hein. Habang kumukuha ng pagsusulit si Kai, pumasok ang isang munting batang babae, ang bunsong prinsesa na si Adele. Nang banggitin ni Kai ang kanyang kapatid, lumambot ang kanyang mukha.
Ikinwento niya kay Hane na mahal niya ang kanyang mga kapatid at dahil si Hane ang kauna-unahang tutor na talagang kumausap sa kanya, aasahan niya si Hane para sa pag-aaral nilang magkakapatid sa hinaharap. Pagkatapos ipasa ang pagsusulit, agad siyang nakatulog. Isang taong hinog at banayad, lubos na kabaligtaran ng mga tsismis. Sa halip na umasa sa mga balita, mas tama palang maramdaman at makilala ang isang tao sa sarili. Nakatanggap din si Hane ng mahalagang aral para sa kanyang tungkulin bilang tagapagturo ng Maharlika. Sa dakilang bulwagan, natapos ni Hane ang pagwawasto ng 4 na pagsusulit 10 minuto bago ang takdang oras. Iniisip niya kung darating ba sila. Sa sandaling iyon, mag-isa si Leonard na nakaupo sa isang duyan, iniisip na kung walang dumating ay susuko si Hane. Biglang tumakbo si Bruno, nakita siya, at inanyayahang mag-aral ng sabay. Nagulat si Leonard dahil noong unay mariin itong tumutol, ngunit ngayon ay nirerespeto na ang bagong tutor. Matapos mabuksan ang kanyang pananaw, lubos na nagbago ang saloobin ni Bruno at naging magalang kay Hane. Habang mas naririnig ito ni Leonard, lalo siyang nenas kaya mabilis siyang tumakbo palayo, iniwan si Bruno. 3 minuto bago mag-alas 4, dali-daling binuksan ni Bruno ang pinto at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Akala niya napakahalagang dumating ng 10 minutong mas maaga upang maghanda. Sinabi ni Hane na ayos lang ang kahit anong oras ng pagdating, basta huwag lang siyang tawaging Master sa harap ng mga prinsipe dahil nakakahiya iyon. Sumunod na dumating si Prinsipe Lick. Binuksan niya ang pinto at tinawag si Hane sa paraang napakapamilyar, na ikinainis at ikinagselos ni Bruno hanggang sa magalit. Para kay Hane, normal lang iyon dahil mas mataas ang katayuan ng prinsipe kaysa sa kanya, kaya walang problema ang ganoong pagtawag, ngunit hindi dapat sobra ang pagiging pamilyar. Ang simpleng usapin kung paano tatawagin ang guro ay naging sanhi ng maingay na pagtatalo ni na Bruno at Lick. 2 minuto na lang ang natitira nang dumating si Prinsipe Kai. Hindi pa rin siya pinapansin ng dalawa at lalo pang tumindi ang kanilang pagtatalo. Nang pumagit na si Kai at minsang tumitig, agad silang natahimik. Pagkatapos, malakas niyang sinabi na mabubuti silang mga bata, kaya kusa silang humingi ng paumanhin. Lumabas na si Kai ang tagapamagitan ng magkakapatid, nais niyang maging malapit silang lahat. Kahit medyo nakakatakot ang kanyang anyo, sa loob ay napakapuro niya, kaya hindi siya masagot ng mga nakababatang kapatid. Sa wakas, tumunog ang orasan ng alas 4 at ang ika-4 na prinsipe, si Leonard, lamang ang wala. Iminungkahi ni Lick na mag-aral na lang sila kahit wala si Leonard, ngunit dahil ito ang unang pangkatang aralin, hindi dapat may mawala. Kaya ipinagpaliban nila ito sa ibang araw. Hindi matanggap ni Bruno na masayang ang pagkakataon, kaya dali-dali siyang pumunta upang hanapin si Leonard. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nagtatago si Leonard sa likod nito. Sinabi ni Leonard na dumating lamang siya upang masaksihan ang kabiguan ni Hane kung hindi darating si Kai at Lick, ngunit hindi inaasahan na ang dalawa ay naging napakalapit na kay Hane. Kakaiba ang mga dahilan, gusto ng mga babaeng kaibigan ni Lick si Hane, habang para kay Kai, ang bagong tutor ay maliit, malambot, at cute. Ngayong kumpleto na ang 4, sinimula na sana ni Hane ang aralin. Nang makita ito, sinubukan ni Leonard na tumakas, ngunit hinawakan siya ni Lick. Ang unang ginawa ni Hane ay ibalik ang mga naiwastong pagsusulit. Una si Bruno na may perpektong marka, sumunod si Kai na may 87 puntos, si Lick na may 60 puntos, at sa huli si Leonard na may 1 punto lamang. Nabigla ang lahat, hindi makapaniwala si Bruno kaya hiniram niya ang papel upang suriin. Baka raw maling napunan ang sagot. Hindi, baka pagod lang. Hindi rin. Baka kulang sa oras. Hindi, pare-pareho silang may oras. Sa katunayan, si Leonard pa nga ang pinakamatagal. 1 puntos lang ang nakuha niya dahil tama niyang naisulat ang pangalan niya. Dahil dito, walang tigil ang tawa ni Lick. Kahit hindi man tumawa si Lick, natigilan pa rin ang lahat sa resulta ni Leonard. Mabuti na lang at may konsiderasyon si Kai at sinubukang aliwin siya. Kahit medyo mabagal ang isip niya, kahit papaano ay mahusay naman ang pangangatawan niya. Matapos ang mahabang pang-aaliw, biglang sinabi ni Hane na nakakatakot ang marka niya. Dahil dito, nagalit at nagtampo si Leonard at biglang tumakbo palayo. Sa bilis niya, walang makapigil. Ngunit ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung bakit labis na kinasusuklaman ni Leonard ang pag-aaral. Lumabas na matagal na niyang kinamumuhian hindi lamang ang pag-aaral kundi pati na rin ang mga guro. Noong bata pa siya, ang una niyang tutor ay napakahigpit. Dahil hindi siya makasabay sa bilis ng pagkatuto ng kanyang mga kapatid, lalo siyang pinagtutuunan ng pansin ng tutor, na nagdulot ng matinding pressure at nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Dahil dito, natutunan niyang kamuhian ang mga guro at ituring silang mga kaaway.
Matapos marinig ang kwentong ito, napagtanto ni Hay na kailangan niyang kumilos agad upang mabago si Leonard. Patutunayan niyang hindi siya kaaway. Walang sabi-sabi, naglakad si Hay papunta sa bintana, binuksan ito ng maluwang, at tumalon palabas, kahit na ikatlong palapag iyon. Napakaastig sana ng eksena, ngunit nasira ang dating nang sumigaw si Bruno ng "Master." Samantala, iniisip ni Leonard na tanging ang pagtakas lamang ang makapagpapagaan ng loob niya. Sa isip niya, wala pang tutor na nakahabol sa kanya. Bigla niyang narinig ang isang taong tumatawag sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita si Hay na nakasakay sa kabayo. Lumabas na dahil masyadong maiksi ang mga binti ni Hay para maabot ang mga stirrup, napaka-awkward ng kanyang posisyon. Tinanong ni Hay si Leonard kung maaari niyang ihinto ang kabayo para makapag-usap sila. Ngunit sa itsura ng pagsakay niya, sino ang maglalakas loob na huminto? Wala nang ibang paraan, tumalon si Hay, niyakap si Leonard, at pareho silang bumagsak sa isang palumpong. Akalain mong nahimete si Leonard sa takot, ngunit sa totoo lang, nakatitig lang siya sa gulat, hindi siya makapaniwalang may taong unang beses palang sumakay ng kabayo ngunit nahabol siya. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Hay na ipaliwanag ang nangyari kanina. Sa totoo lang, hindi niya intensyong punahin si Leonard. Gusto lang niyang makipag-usap, maghanap ng angkop na paraan ng pagtuturo para sa bawat isa, at ipaalam sa kanya na huwag siyang panghinaan ng loob dahil sa resulta ng pagsusulit. Lahat ay may kanya-kanyang kahinaan, at tanging ang mga nakakakilala sa kanilang kahinaan ang tunay na lumalakas. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, unti-unting nagbukas ang puso ni Leonard at tinanggap niya ang bagong tutor. Ngunit may mas mahalagang problema ngayon, kung paano sila babalik. Malayo ang daan, at kung lalakarin, aabutin ng ilang oras. Samantala, sa palasyo, labis ang pag-aalala ng lahat dahil hindi nila makita ang tutor at ang prinsipe. Si Bruno, na nawawalan na ng pasensya, ay gustong maghanap mag-isa ngunit pinigilan ng mga gwardya. Sa kabutihang palad, natagpuan ang dalawa bago magbukang liwayway. Pagbalik sa palasyo, inihatid si Hay ng isang katulong sa silid na inihanda para sa kanya, isang silid na masyadong malaki para sa isang karaniwang tao. Maging ang kama ay napakalaki, kaya nahirapan siyang matulog. Habang siya'y balisa at paikot-ikot, gamulong siya papunta sa siwang sa tabi ng kama. Kinaumagahan, nagulat ang katulong na gumising sa kanya dahil wala siya sa kama, nandoon siya sa siwang buong gabi. Nang pumunta si Hay sa malaking bulwagan upang magsimula ng pagtuturo, nagulat siya nang makitang nakaupo na roon si Leonard. Lumabas na gusto ni Leonard na tuparin ang pangako niya kahapon at subukang mag-aral. Habang gumagawa siya ng mga gawain, dumating ang tatlong iba pang prinsipe, at gaya ng dati, maingay na nagtatalo sina Bruno at Lake. Mukhang magiging mahirap ang trabaho ni Hay bilang tutor. Sa araw na iyon, sa halip na mag-aral sa loob ng palasyo, nagpasya silang magkaroon ng praktikal na karanasan sa pamamagitan ng pagpunta sa kabisera upang matutunan ang buhay ng mga karaniwang tao. Nang marinig ang tungkol sa pagpunta sa lungsod, labis ang kasiyahan ni Lake, gusto lang niyang makalabas at maglibang. Normal ang kalagayan ng lungsod kamakailan, kaya ligtas ang paglalakbay. Dahil dito, naging panatag sina Kai at Bruno, ngunit gaya ng inaasahan, kay Leonard nagmula ang problema. Tumanggi siyang pumunta, tinatanong kung bakit kailangang unawain ng mga maharlika ang buhay ng mga karaniwang tao. Kaya kumilos si Hay at nagkwento ng isang kasaysayan mula 200 taon na ang nakalipas tungkol sa isang prinsesang walang pakialam sa mamamayan at namuhay sa Karangyan, kaya naghimagsik ang mga tao at inilagay siya sa gilatin. May kasama pang ilustrasyon. Nang marinig ito, nanginig sa takot si Leonard at pumayag na sumama, basta't huwag lang siyang ilagay sa gilatin. Pagkatapos nito, nagtakda si Hay ng tipanan sa bakuran bandang 10:00. Dahil kailangang itago ang kanilang mga identidad, inutusan niya ang lahat na magsuot ng damit na hindi sila makikilala. Ngunit lumampas na ang 10:00 at wala pa ring dumarating. Maya-maya, si Lake ang unang dumating. Dahil sanay na siyang pumunta sa lungsod, ang suot niyang damit ay akmang-akma. Sumunod ang tatlo, at mabuti na lang ay normal ang kanilang kasuotan. Inakala ni Bruno na kailangan pa nilang takpan ang kanilang mga mukha. Mabuti na lang at may karanasan si Lake na nagbabala, kung hindi ay tatlo sana silang lalabas na may kaina-hinalang mga maskara. Pagkatapos maghanda ang lahat, lumabas ang kanilang lola na umiiyak at nagbibigay ng mga paalala na para bang may malayong biyahe silang pupuntahan. Matapos maglakbay ng kaunti, pinahinto ni Hay ang grupo sa isang eskinita, at mula roon ay maglalakad na sila. Dahil unang beses nilang bumaba sa lungsod, pakiramdam ng lahat ay banyaga ang paligid, maliban kay Lake. Nagdala pa nga si Bruno ng mapa upang tingnan ang direksyon. Ngayon ay magsisimula na si Hay sa pagtatalaga ng gawain para sa bawat isa.
Paglingon niya, nakita niyang may ibinubulong si Lick kay Kai. Pagkatapos nito, nagsimulang maglakad-lakad ang buong grupo. Mahigpit na hawak ni Bruno ang mapa, pilit na mind memorya ito at ikinukumpara sa tanawin sa paligid. Tinukso siya ni Lick at tinawag na baguhan, sa kakusang loob na nagpresentang manguna sa daan. Ngunit habang mas lumalayo sila, lalo siyang nalilito. Napagtanto nila na sa tuwing bumababa ng lungsod si Lick, palaging ang mga kasintahan niya ang gumagabay sa kanya. Kaya ngayon, wala siyang ideya kung saan sila papunta. Bukod pa roon, napakasikip ng lugar. Nasa Ring Road sila, ang pangunahing kalsada ng kabisera, kung saan matatagpuan ang teatro at City Hall. Dahil dito, umaabot sa humigit kumulang 1,300,000 ang populasyon ng lungsod. Kaya't hindi sila dapat maghiwa-hiwalay, lalo na si Leonard. Mukhang talagang natakot siya sa kwento ni Hane. Kaya hinawakan ni Hane ang kanyang kamay upang ay pakitang ligtas sila hanggat hindi nila inilalantad ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Habang inaakay niya si Leonard, napansin niyang may ibinubulong si Lick kay Bruno. Pagdating nila sa shopping district, iminungkahi ni Hane na maghiwa-hiwalay muna sila para mamili. Agad na pumunta sina Kai at Bruno sa kani-kanilang nais puntahan, habang si Leonard ay nahihiyang umamin na hindi pa siya kailanman namili. Dahil dito, isinama siya ni Hane at Lick sa isang department store. Muling may ibinulong si Lick sa harap ni Hane. Pagpasok sa tindahan, naglibot si Leonard at pumili ng bagay na gusto niya, napakasama ng kanyang panlasa. Isang pangit na manika ang napili niya at pinuri pa bilang cute na lubhang hindi maintindihan. Nang oras na ng bayaran at marinig niyang 55 sentimo ang presyo, ibinigay niya ang lahat ng pera niya dahil hindi niya alam ang halaga ng mga denominasyon. Kaya napilitan si Hane na magturo roon mismo. Kung hindi sana siya royalty, matagal na siyang nagutom. Mabuti na lamang at mabait ang mga staff, kung hindi ay wala nang matitira. Pagkatapos noon, sinabi ni Lick na may personal siyang aasikasuhin at hinaila palayo si Leonard. Mukhang may binabalak ang mga prinsipe. Samantala, abalang-abala pa rin si Bruno sa bookstore, tila gusto niyang bilhin ang buong tindahan. Pinayuhan siya ni Hane na pumili lamang ng isang librong talagang kailangan niya. Sa kabutihang palad, mabait ang tindero at minarkahan ang mga librong pinili ni Bruno upang mabili niya sa susunod na pagbalik. Pagkatapos ay nagkita sila ni Prince Kai sa plaza. Laking gulat nila nang makitang pa ng mga kalapati si Kai. Ginastos pala niya ang lahat ng pera niya sa pagbili ng pagkain para sa mga ibon. Tinanong niya si Hane kung gusto rin itong magpakain. Pagkahagis ni Hane ng pagkain, dumagsa ang mga kalapati at muntik pa siyang buhatin palayo. Mabuti na lamang at hinaila siya pabalik ni Kai, kung hindi ay nawalan sana sila ng tutor. Biglang tinawag sila ni Lick at itinuro ang isang tindahan ng longganisa, sinabing gusto niyang kumain. Naging alanganin ang grupo dahil hindi nila alam kung paano kumain nito, kaya ipinakita ni Hane kung paano kumain ang mga karaniwang tao. Kahit may gabay, nanatiling matigas ang kilos nina Bruno at Leonard, samantalang masarap na kumain sina Kai at Lick. Habang papalapit ang gabi at naghahanda na silang bumalik sa palasyo, may hindi inaasahang pangyayari. Isang tamad na magnanakaw ang inagaw ang bag ng isang matandang babae at itinulak siya. Nagalit ang mga prinsipe, ngunit ang matanda ay nag-alala lamang kung ligtas ang kanyang mahal na apo. Ang pag-aalala niya ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang lola, ang Reyna, at nagising ang pakiramdam ng katarungan ni Leonard. Balak niyang habulin ang magnanakaw gamit ang kanyang bilis, ngunit pinigilan siya ni Kai. Habang abala pa ang lahat sa pagtulong sa matanda, nahabol na ni Kai ang magnanakaw at nabawi ang bag. Napahiya si Leonard. Mabilis na inaresto ng mga pulis ang magnanakaw. Nagpasalamat ang matanda kay Kai at binigyan siya ng isang bag ng candy. Binigyan din niya si Leonard. Kahit mahiyain niyang sinabi na wala naman siyang nagawa, ang kanyang tapang na tumindig para sa isang estranghero ay kapuri-puri. Sa pagbabalik, tinanong ni Hane kung ano ang kanilang natutunan. Karaniwan lamang ang mga sagot, malinaw na hindi pa nila nakukuha ang tunay na aral. Ang dapat nilang napansin ay ang mga ngiti ng mga tao. Kahit may masasamang tao sa lipunang may 1,300,000 katao, may 1,300,000 ding paraan ng pamumuhay at personalidad. At si Haring Victor, ang kanilang ama, ay nagsikap ng husto upang mapanatili ang mga ngiting iyon. Kung sila man ay maging hari balang araw, dapat din silang magsikap gaya niya. Napansin ni Hane ang isang kakaibang bag at tinanong kung ano iyon, ngunit itinago ito ng grupo at tumangging magsalita, tila hindi pa rin siya lubos na tinatanggap. Kinagabihan, habang naglalakad si Hane upang magpahinga ng isip, bigla siyang binuhat ni Leonard at dinala sa isang lugar. Alam niyang may kalokohang mangyayari, kaya sinabi niyang kahit ano pa iyon ay hindi siya magugulat, ngunit nagulat siya.
Inihanda pala ng mga prinsipe ang isang welcome party para sa kanya gamit ang mga regalong binili nila kanina. Nang gabing iyon, mahimbing na natulog si Hane kasama ang mga regalong ibinigay sa kanya. Isang gabi, habang naghahanda siya ng aralin para sa susunod na klase, nakarinig siya ng malakas na kaguluhan sa labas. May kumatok sa pinto at nagsabing ang kanyang kamahalan, na 6 na buwang nawala at kakabalik lamang, ay nais makipagkita kay Hane at sa mga prinsipe. Kinaumagahan, inihatid si Hane sa hari. Nakaramdam siya ng kaba at pagkabalisa, at ganoon din ang mga prinsipe. Bagamat labis nilang iginagalang ang kanilang ama, ramdam din nila ang matinding presyon. Si Kay lamang ang nasa sabik, sapagkat ang kanyang puso ay kasing lawak ng kalawakan. Matapos ang formal at seremonyal na pagbati biglang napaiyak ang hari. Naparamdam sa mga prinsipe ang pagkailang dahil sobrang maalalahanin at emosyonal ng kanilang ama, kaya hindi talaga nila gustong makipagkita rito ng madalas. Kaya pala ang Diyos ng digmaan at alamat ng kaharian ay isa ring ordinaryong ama. Nang makita niyang maayos ang samahan ng kanyang mga anak at ng kanilang bagong guro, labis siyang natuwa. Ngunit matapos ang pagiging ama, nagsalita na siya bilang hari. Matapos suriin ang mga ulat at resulta ng pagsusulit ng kanyang mga anak, isa-isa niyang itinuro ang mga pagkukulang ng bawat isa. Ang pinakainaalala niya ay si Leonard. Ngunit nakalimutan na mismo ni Leonard kung ano ang ikinabahala ng kanyang ama, ang pagsusulit na may score na 1 puntos. Kung magpapatuloy ito, magiging pangarap na lamang ang pag-akyat niya sa trono. Kaya inutusan ng hari si Leonard na ulitin ang pagsusulit at makakuha ng hindi bababa sa 60 puntos, kung hindi, mawawala ang karapatan niyang magmana ng trono. Karaniwan, pantay-pantay ang lahat, ngunit ito ay isang espesyal na kaso. Dahil dito, ipinagkatiwala ng hari kay Hane ang personal na pagtuturo kay Leonard sa loob ng 3 araw, at pagkatapos ay muling susubukan. Labis itong ikinagulat ni Leonard. Hindi man siya ganoon kainteresado sa pagiging hari, ang tunay na masakit sa kanya ay ang mabaigo ang kanyang ama. Gayunpaman, karamihan ng kasalanan ay nasa kanya dahil siya mismo ang nagtulak palayo sa lahat ng dating tutor. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Mayroon siyang henyo at espesyal na guro, at may mga kapatid pa siyang handang tumulong. Kaya agad silang nagsimula. Ang unang hakbang ay alamin ang antas niya. Kahit papaano, alam niya naman siguro kung ano ang isa dagdag isa, hindi ba? Ngunit sa katotohanan, hindi niya alam kahit ang pinakapayak na pagkukwenta. Lahat ay natigilan, tila wala ng pag-asa. Pinag-isipan ulit siya, at ang sagot niya ay 11. Habang mas nagsasalita si Leonard, mas lalo silang nawala ng masabi. Pinagamit nila siya ng mga daliri sa pagbibilang, at doon niya lang napagtantong ang sagot ay 2. Ngunit nang mas malaking bilang na ang tanong, muli siyang natigilan dahil hindi niya alam na gagamitin ang kabilang kamay. May naisip na matalinong paraan si Kai, pagsamahin ang bagay na kinaiinisan ni Leonard at ang gusto niya, mag-aral habang tumatakbo. Para itong parusa, sinubukan din nilang ipaturong muli sa taong hinahangaan ni Leonard, si Bruno. Ngunit habang nakikinig siya sa paliwanag ng nakatatandang kapatid, ang mga mata niya'y kumikislap at nakatuon lamang dito, habang walang pumapasok sa kanyang mga tainga. Wala talagang pag-asa. Sa kawalan ng ibang paraan, napilitan silang mandaya, ibinigay ang parehong pagsusulit tulad ng dati upang kabisaduhin na lamang ang mga sagot. Ngunit naniwala ba talaga sila na makakabisado ni Leonard ang 50 sagot ng sunod-sunod? Sa huli, kay Hane pa rin nauwi ang lahat. Pinaghalo niya ang pagkain at mga problemang pang-matematika, at doon ay maayos nang nasosolusyonan ni Leonard ang mga tanong. Sa wakas, nakahanap sila ng paraan para siya makapag-aral, kahit napakahirap pa rin. Mabilis lumipas ang oras, at ang kakayahan ni Leonard ay umabot lamang sa 15 puntos, malayo pa sa kinakailangang 60. Posible pa kaya niyang makahabol kung bukas na ang pagsusulit. Nais na niyang sumuko, ngunit naisip niya, kung nakakuha siya ng 15 puntos ngayon, ibig sabihin ay natuklasan niya ang 85 pagkakamali, at sa susunod ay mas gagaling pa siya. Ang mga salitang iyon ay lubos na tumimo sa kanya at nagbigay ng bagong sigla. Maganda iyon, ngunit oras na para matulog. Hindi dapat isakripisyo ang kalusugan para sa pag-aaral. Kinaumagahan, bago ang pagsusulit, nag-aral pa rin siya, sinasamantala ang bawat sandali. Sa wakas, dumating ang oras ng pagsusulit. Hinarap ito ni Leonard ng mag-isa. Tahimik siyang sinuportahan ng kanyang 3 kapatid, at maging si Hane ay same time na nagbigay ng lakas ng loob sa kanyang puso. Matapos ang pagsusulit, agad na itinsek ni Hane ang papel. Nakakagulat ang resulta, 59 na puntos. Nagdiwang at bumati ang lahat, ngunit nakalimutan nilang 60 ang kinakailangan. Kaya ayon sa pangako, mawawala pa rin sana ang karapatan niyang magmana ng trono. Ngunit palaging may nangyayaring kakaiba sa huling sandali.
May isang maling marka si Hayne. Dapat ay may dagdag na 1 puntos ang papel dahil tama ang pagkakasulat ni Leonard ng pangalan ayon sa natatanging paraan ng pagmamarka ni Hayne. Kaya muling ngumiti ang kapalaran kay Leonard at tinanggap siya ng hari. Mula noon, tunay nang tinanggap ni Leonard ang talentadong tutor. Inilahad niya ang kamay para makipagkamay, at sinagot iyon ni Hayne sa parehong casual na paraan na minsan niyang ginawa. Naisip ni Hayne na kung masyadong mainit at malambing ang pakikipagkamay, baka muling maiyak ang batang prinsipe. Dahil dito, nainis at nahiya si Leonard. Nang gabing iyon, dumalaw si Hayne kay Haring Victor dala ang isang bote ng alak. Malinaw na matagal na silang magkakilala, ngunit nagkunwari silang unang beses palang nagkikita, sinasabing sa liham lamang sila nagkakaugnayan. Makatuwiran ito dahil upang maging tutor si Hayne, may isang kondisyon si Victor, panatilihing lihim ang nakaraan ni Hayne. Kapag ito'y nabunyag, maglalaho si Hayne ng walang bakas. Isang araw, habang namimili sa lungsod, biglang huminto si Hayne sa harap ng isang kafe. Parang ginabayan ng tadhana, pumasok siya. Nagulat siya sa server na bumati sa kanya, walang iba kundi ang ikalimang prinsipe, si Lick. Ngunit agad itong tumanggi, sinabing nagkakamali lamang siya at madalas siyang mapagkamalang prinsipe dahil sa pagkakahawig. Ang seryoso at propesyonal niyang kilos ay lubos na naiiba sa polikiro at mapaglarong personalidad ng ikalimang prinsipe. Matapos ipakilala ang menu at tulungan si Hayne sa pag-order, pumasok ang server upang ipaalam sa kusina. Ngunit sa katotohanan, siya nga ay si Prinsipe Lick. Natatakot siyang kung matuklasan ito ng iba, pagtatawanan siya at sabihing hindi siya cool, lalo na kung malaman ng hari na isang prinsipe ang nagtatrabaho bilang waiter, tiyak na mawawala ang karapatan niya sa trono. Kaya wala na siyang magawa kundi magpatuloy. Dagdagan ng kaunting pag-arte para mapaniwala si Hayne na umalis agad. Ngunit masyado siyang nadala sa kanyang papel at nakalimutan niyang matamang nakatitig si Hayne sa kanya. Hiniling niya sa may-ari kung pwedeng ibang tao na lang ang magsilbi kay Hayne. Ngunit patakaran ng kafe na kung sino ang unang nag-asikaso sa isang customer, siya rin ang maglilingkod hanggang matapos. Kaya wala nang magawa si Lick kundi tiisin ito, iniisip na aalis din agad si Hayne. Sa hindi inaasahan, naglabas pa ng libro si Hayne at nagsimulang magbasa, na para kay Lick ay tila isang uri ng pagpapahirap. Sa sandaling iyon, may maliit na gulo na nangyari sa pagitan ng dalawang binata, muntik pang masaktan ng isang dalagang nakaupo malapit. Mabuti na lang at namagitan si Lick, iniligtas ang dalaga at ipinakita ang kanyang pagiging maginoo. Pagkatapos, bilang tagapamagitan, pinakalma niya ang dalawang nagtatalo. Sa pamamagitan ng ilang propesyonal na kilos at salita, nalutas niya ang parehong problema ng sabay, na agad nakaagaw ng pansin ng buong kafe. Pati si Hayne ay pinuri siya. Inakala ni Lick na nagtagumpay siyang linlangan si Hayne. Ngunit biglang may liham mula kay Hayne na napunta sa kanyang mga kamay. Doon nagsimula ang mas malaking problema. Hindi lamang si Hayne ang nakaalam, nalaman din ito ng kanyang ama at humiling ng isang pagpupulong. Lalong naging seryoso ang sitwasyon. Hindi pwedeng manood na lang si Hayne habang lumalala ang lahat, kaya nagpasya siyang makialam. Mabigat at tensyonado ang usapan ng mag-ama. Ipinagtanggol ni Hayne si Lick, sinasabing seryoso ang kanyang ginagawa at hindi naman basta kalokohan. Ngunit totoo ring ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho bilang waiter ay dahil sa pagiging palabiro, dahil gusto ng mga babae ang gwapong waiter. Sa simula, napakahirap at magulo, ngunit dahil sa mabait at masigasig na tulong ng iba, pati na rin sa sariling pagsisikap, naging ganito si Lick ngayon. Dahil dito, mariin niyang tinanggihan ang pagsuko sa trabaho. Iginiit ni Haring Victor na bilang isang prinsipe, mapanganib ang ganoong trabaho para sa kanyang kaligtasan. Nang marinig ito, nagalit si Lick, iniisip na dugo at reputasyon lang ng maharlikang pamilya ang mahalaga sa kanyang ama, hindi siya at ang kanyang mga kagustuhan. Ganito rin daw noong bata pa siya, nang magkaroon siya ng matinding lagnat, hindi man lang siya dinalaw o kinumusta ng kanyang ama. At ngayon ay nagpapakita ng pag-aalala na para kay Lick ay pawang pagpapanggap lamang. Ang tunay na inaalala raw ng hari ay ang pangalan ng pamilya. Pagkasabi nito, galit na umalis si Lick, kumbinsidong hindi siya kailanman maiintindihan ng kanyang ama. Ang kafe na lamang ang nagsilbi niyang kanlungan ng damdamin. Ngunit bago pa siya muling makapasok, biglang dumating si Haring Victor sakay ng kabayo, kasama si Hayne. Nakita ang matigas ang ulong anak na ayaw makinig, balak ng hari na kausapin agad ang may-ari ng kafe. Natakot si Lick na gagamitin ng ama ang kanilang relasyon upang pilitin ang may-ari na tanggalin siya sa trabaho. Ngunit ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ni Hayne at Lick, humiling si Haring Victor na magtrabaho bilang waiter sa kafe. Sa kabila ng pagtutol ni Hayne at Lick, nagpumilit ang hari at kinumbinsi ang may-ari. Dahil may 5 oras pa bago magsara, pumayag ang may-ari na subukan niya.
Naiwan si Lick na tulala, ang hari, isang waiter. Si Lick mismo ay ilang araw na nahirapan bago naging maayos sa trabaho, kaya tiyak niyang mabilis na matatanggal ang kanyang ama. Ngunit nakalimutan niya kung kanino nila minana ang kanilang itsura. Kahit may edad na, nagningning pa rin si Victor sa uniforme ng kafe na agad humumaling sa lahat ng babae. Napatahimik si Hane, wala nang masabi sa haring ito. Itinalaga ng manager si Lick upang sanayin ang sariling ama. Matapos ang kanilang mainit na pagtatalo kanina, ngayon ay kailangan niyang gabayan ito, kaya siya'y naguluhan at hindi malaman ang sasabihin. Sa isip niya, imposibleng maging profesional si Victor sa isang gabi lamang. Di nagtagal, may babaeng customer na humiling ng serbisyo, perpektong pagkakataon para sa pagsasanay. Lumapit si Victor, lumuhad sa isang tuhod, at nagsalita ng may matatamis at kaakit-akit na salita. Sino ang makakatanggi? Nahulog agad ang loob ng babae sa haring may 6 na anak. At iyon pa lamang ang simula. Mas marami pang bisitang kailangang asikasuhin. Isang dayuhang customer ang nagtanong ng mga bagay na walang staff ang nakaintindi. Ngunit si Victor ang samalo, ipinakita ang kanyang husay sa iba't ibang wika na ikinagulat ng kanyang anak. Kahanga-hanga nga, ngunit ipinagmalaki pa rin ni Lick ang sarili bilang isang lady killer. Gayunman, nalampasan siya ng kanyang ama, hinangaan ng lahat sa kafe, bata man o matanda, lalaki man o babae. Dito unang nasalayan ni Lick ang ibang mukha ng kanyang ama, hindi ang abalang pinuno, hindi ang emosyonal na ama na umiiyak sa harap ng mga anak, kundi isang perpektong Ginoo, palakaibigan, pino, at elegante. Gayon din, nakita rin ni Victor ang mga panig ni Lick na hindi niya kailanman nasaksihan sa loob ng palasyo. Matapos ang shift, nakiusap ang buong staff, pati ang may-ari, na manatili si Victor dahil napasaya niya ang gabi ng lahat ng customer. Ngunit sa halip, inilabas niya si Lick para sa isang pribadong pag-uusap. Doon, humingi siya ng paumanhin sa hindi niya tunay na pag-unawa sa kanyang anak. Ang kinababahala niya raw ay hindi ang dangal ng pamilya, kundi ang buhay at kalusugan ni Lick. Nagsisi rin si Lick sa hindi niya pagkilala ng tama sa kanyang ama. Kahit abala sa mga gawain ng estado, palihim pa rin siyang dumadalaw upang tingnan siya habang natutulog. Walang ama ang hindi nagmamahal sa anak, nagkakaiba lamang sila sa paraan ng pagpapakita nito. Kaya nagpasya si Lick na magbitiw sa trabaho sa kafe. Tahimik si Hane hanggang sa sandaling iyon, saka siya nagsalita. Malaki raw ang naitulong ng kafe sa kanyang sariling kahusayan sa trabaho, kaya patuloy siyang pupunta roon araw-araw. Dahil dito, hindi na kailangang mag-alala si Victor sa kaligtasan ni Lick, sapagkat personal itong pananagutan ni Hane. Nang marinig ito, pumayag ang hari. Mula noon, hindi na nakita ni Hane si Lick bilang isang misteryosong prinsipe, kundi bilang isang matalas at masiglang binata. Ilang araw ang lumipas, tinipon ni Hane ang 4 na prinsipe upang talakayin ang isang haka-hakang sitwasyon. At ipagpalagay na ang isang tindahan ng alahas ay nalulugi at kailangang manghiram ng pera mula sa estado. Paano ito dapat lutisin? Agad na sumagot si Lick na dapat na lang pautangin ng estado ang tindahan, ngunit kaagad itong tinanggihan dahil malinaw na ipinagbabawal ng batas ang pagpapautang ng estado sa mga individual. Pagkatapos ay nagsalita si Leonard at nagmungkahi na humingi ng tulong sa mga mamamayan, kung saan bawat isa ay mag-aambag ng maliit na halaga hanggang makumplito ang kinakailangang pondo. Bagamat hindi ganap na kapanipaniwala ang ideya, nakita mismo ni Haring Victor na ito ay kawili-wili. Nais pa nga niyang iharap ito sa konseho. Kaya naman hiniling niya kay Leonard na magsulat ng detalyadong ulat para sa talakayan. Nang mapuri si Leonard, nakaramdam si Bruno ng kaunting inggit. Mula pagkabata, hinahangaan na niya ang kanyang ama at pinangarap na maging hari tulad niya. Gayunpaman, marami ang naniniwala na ang kanilang panganay na kapatid ang tunay na karapat-dapat magmana ng trono. Para magpaliwanag ng kaunti, 6 silang magkakapatid. Sa ngayon, 5 pa lamang ang kilala, at ang panganay ay tila napakahusay na hindi na nangangailangan ng tutor. Sa pagnanais na malampasan ng panganay, ibinuhos ni Bruno ang sarili sa pag-aaral. Ngunit ngayon, natagpuan niyang naiinggit siya kay Leonard, nangangamba na baka ang kanyang nakababatang kapatid ay isa ring henyo tulad ng panganay. Nang makita ni Hane na nababagabag si Bruno, nilapitan niya ito upang makipag-usap. Ngunit umiling lamang si Bruno at sinabing wala naman siyang dapat ipag-alala. Ayaw nang pilitin pa, inilipat ni Hane ang usapan sa nalalapit na presentasyon ng tesis ni Bruno sa universidad. Dahil mahirap ang paksa, humingi si Bruno ng opinyon at payo ni Hane. Matapos suriin, sinabi ni Hane na ang tesis ni Bruno ay tila kopya lamang ng naunang presentasyon at kulang sa pagiging orihinal. Ang higit na ikinainis niya ay ang napakaraming maling baybay na maingat niyang minarkahan.
Naniniwala si Hay na may mabigat na pinapasan si Bruno, ngunit dahil ayaw magsalita ng bata, pinili niyang huwag na itong pilitin. Sa huli, binigyan niya si Bruno ng isang hamon, magsulat ng isang disertasyon tungkol sa mga pagbabagong nais niyang dalhin sa bansa. At kung hindi siya makakagawa ng maayos na disertasyon sa loob ng 2 linggo, hindi na siya kikilalanin ni Hein bilang kanyang mag-aaral. Ang hamong iyon ay naging malakas na motibasyon at muling nagpasigla kay Bruno. Mula noon, ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid at walang tigil na nagtrabaho sa disertasyon. Sa tuwing hindi siya nasisiyahan, itinatapon niya ang lumang draft at nagsisimula muli. Gabi-gabi siyang nagtrabaho hanggang sa makatulog siya sa mesa dahil sa matinding pagod. Nang dumating ang araw, isinumite ni Leonard ang kanyang ulat sa kanilang ama, habang ibinigay naman ni Bruno ang kanya kay Hein. Ang pagod na hitsura ni Bruno ay sapat na upang ipakita kung gaano siya nagsikap, at ang resulta ay lampas sa inaasahan ni Hein. Nakita niya na tunay ng karapat-dapat si Bruno na maging kanyang mag-aaral. At dahil sa disertasyong ito, maaari ng buong kumpiyansa si Bruno na magpresente sa unibersidad. Pumunta si Bruno sa unibersidad at sinimulan ang kanyang presentasyon. Ayaw niyang bigwan si Hein. Nang matapos ito, nakaramdam siya ng kaunting panghihina ng loob dahil tila walang agarang reaksyon. Ngunit biglang sumabog sa palakpakan ng mga nakikinig na muling nagbigay sa kanya ng matinding kumpiyansa. Mayroon pang nag-imbite sa kanya na magpresente sa kanilang paaralan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ikatlong iniidolo ni Bruno, ang propesor mismo. Humanga sa presentasyon, inanyayahan siya ng propesor sa isang hapunan at iminungkahi na talikuran ni Bruno ang trono at sumama sa kanya bilang isang iskolar. Samantala, hinihintay ni Hein ang pagbabalik ni Bruno at nang makita niyang dumating ang karwahe, may kasama itong isang konde. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Rosen, tagapayo ng panganay na prinsipe. Ipinaalam ni Rosen kay Hein ang tungkol sa naging pagpupulong ni Bruno noong gabing iyon. Si Bruno, na nalilito pa rin sa alok ng propesor, ay tuwirang sinabihan na halos wala na siyang tsansang magmana ng trono dahil ang panganay ay malinaw na pinaka-promising. Bago umalis, binigyan ng propesor si Bruno ng 1 linggo upang magbigay ng tiyak na sagot. Sa kanyang kalooban, nanatiling nag-aalinlangan si Bruno, sapagkat matagal na niyang pinapangarap na maging hari tulad ng kanyang ama. Ngunit nang hindi sinasadya niyang marinig si Victor na labis na pinupuri ang ulat ni Leonard, lalo siyang nawala ng loob at kumpiyansa. Sa loob ng 1 linggo, nalunod siya sa pagdududa sa sarili at hindi makapagpasya. Isang araw, habang naglalakad siya at nag-aalaga ng isang aso, o isang bagay na hindi gaanong mukhang aso, nakasalubong niya si Hein. Nang marinig ni Hein ang lahat ng alalahanin ni Bruno, marahan niyang sinabi na ang pagiging iskolar ay hindi isang mababang landas. Alam ni Hein na wala siyang karapatang magpasya sa hinaharap ng 4 na prinsipe, ngunit nais pa rin niyang mag-isip ng mabuti si Bruno. Sapagkat kung hindi, maaaring dumating ang araw na sa katandaan at karamdaman, siya ay mahiga na lamang sa kama at magsisi sa mga piniling landas. Matapos ang maraming araw ng pag-iisip, sa wakas ay nakahanap si Bruno ng kaliwanagan at sariling sagot. Nakipagkita siya sa propesor at ipinaalam na papasok siya sa paaralan nito, ngunit hindi pa sa ngayon. Nais ni Bruno na hintayin muna ang panahon na siya ay tunay ng hinog at mas may karanasan bago tahakin ang landas ng akademya. Pagkatapos ng lahat, ang pinakadakilang pangarap niya ay maging hari tulad ng kanyang ama, at hindi niya ito isusuko, gaano man kaliit ang tsansa. Nang marinig ito, ngumiti ang propesor bilang tanda ng pag-unawa at paggalang sa determinasyon ni Bruno. Malugod niyang tinanggap ang sagot at sinabi pa na maaaring dalawin siya ni Bruno anumang oras. Pagkatapos noon, umalis ang propesor at iniwan ang isang tahimik na espasyo. At sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Hein. Tiningnan niya si Bruno nang may malalim na paghanga, sapagkat ang hindi matitinag na pasyang iyon ay lalong nagpatibay ng kanyang tiwala sa kanya. Ipinahayag ni Hein ang kanyang handyaring manatili sa tabi ni Bruno at sabayan siya sa landas patungo sa pag-abot sa trono. Gayunpaman, ang balitang hindi isinuko ni Bruno ang kanyang karapatan sa trono ay agad na nakarating sa pandinig ni Rosen. Nang marinig ito, inilipat niya ang kanyang atensyon at nagpasyang alisin si Hein. Mula noon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lihim na mangalap ng impormasyon tungkol dito. Isang tahimik na gabi, dumating si Kai kay Hein upang humingi ng payo. Hindi nagtagal, sumunod din sina Bruno at Leonard, bawat isa ay may sariling tanong. Nang makita ni Lick na magkakasama ang 3 niyang nakatatandang kapatid, hindi siya mapakali at sumama rin. Agad siyang nagtanong ng isang lubos na kahangalan, kung kailangan pumili sa pagitan ng isang magandang babae na payat ang pangangatawan at isang hindi ganoon kagandong ngunit may masubog na dibdib, sino ang pipiliin?
Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Bruno at sinabing mas mabuting matulog na agad si Lick alang-alang sa kapayapaan ng kababaihan sa mundo. Si Hay naman ay hindi pinansin ang ganitong kalokohan at bumalik agad sa pakay ni Kai. Hindi nagpaligoy si Kai at tapat na inamin na hiniling ni Victor na pagbutihin niya ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa katunayan, bawat isa sa apat na prinsipe ay may sariling kahinaan. Si Lick ay masyadong hindi seryoso. Si Bruno ay kulang pa rin sa kumpiyansa para maging hari. Si Leonard ay walang problema sa ugali, ngunit mahina sa aritmetika. At ang tanging hadlang ni Kai ay ang pakikipagkomunikasyon. Sa loob ng pamilya, maayos ang lahat. Ngunit iba ang sitwasyon kapag kasama ang mga taga-silbi o mga gwardya. Halimbawa, tuwing binabati siya ng mga gwardya, ang malamig na titig ni Kai ay nagmumukhang tila aatakihin niya sila. Kapag naman kausap ang mga taga-silbi, ang seryoso niyang mukha ay parang pinapagalitan sila. Hindi naman iyon ang intensyon ni Kai, ngunit madaling ma-misinterpret ang kanyang ekspresyon. Dahil takot siyang iwasan siya ng mga tao, madalas ay nananahimik na lamang siya, at habang mas tahimik siya, mas lalo silang natatakot. Kinabukasan, balak ni Hay na sanayin si Kai sa pakikipag-usap. Kinaumagahan, dinala ng tatlong prinsipe si Adele upang makipagkita kay Hay. Nagtatampo ang batang prinsesa at sinabing gusto niyang pumunta sa zoo dahil nasira ng tuta sa bahay ang paborito niyang painting. Naramdaman ng tatlong kuya ang pagkailang dahil malayo ang zoo at ayaw nila ng abala, ngunit nang makita nilang paiiyak na si Adele, pumayag sila at nagpasyang pasayahin ang kanilang kapatid. Naisip ni Hay na magandang ideya rin ito, lalo na't magiging pagkakataon iyon para magsanay si Kai sa pakikipagkomunikasyon. Ang unang sinabi ni Hay ay magsanay si Kai na ngumiti. Sinubukan niyang magpakita ng halimbawa, ngunit napakatigas ng kanyang ngiti kaya kinailangan pang sumingit si Leonard para ipakita kung paano. Pagdating nila sa zoo, sinabi ni Hay na tuwing may hayop na magugustuhan si Kai, subukan niyang ngumiti. Ngunit nang tunay na ngumiti si Kai, mas nakakatakot pa ang itsura niya kaysa dati, kaya't medyo nabahala ang lahat. Nagpatuloy sila sa paglibot, una sa kulungan ng ostrich, pagkatapos sa mga oso. Inakala ni Leonard na magiging cute ang mga oso na parang stuffed toy, ngunit kabaligtaran ang realidad. Nang makita ito, natakot si Adele kaya't marahang inalo at pinakalma siya ni Kai. Pagkatapos, nagtungo sila sa lugar ng pagpapakain. Napaligiran ng mga hayop ang lahat maliban kina Bruno at Hay. Samantala, si Kai ay napalibutan ng isang kawan ng tupa, nakakaawa at nakakatawang tingnan. Sinamantala ni Hay ang pagkakataon at sinabi kay Kai na humingi ng dagdag na pagkain sa staff sa malapit. Pawisan at kinakabahan, lumapit si Kai ngunit hindi makapagsalita, kaya bumalik siyang bigo. Biglang umiyak si Adele dahil nakagat siya ng kuneho, kaya agad silang umuwi. Matapos ang insidenteng iyon, nakipagbati si Adele sa tuta sa bahay, napagtantong napasobra ang kanyang galit at hindi kasalanan ng aso ang lahat. Tungkol naman kay Kai, nakita ni Hay na kailangan pa niya ng mas maraming pagsasanay. Pinayuhan siyang magsimula sa pakikipag-usap sa mga taong malapit sa kanya sa palasyo, tulad ng mga katulong. Agad namang sumingit si Lick at nagturo ng ilang linya na karaniwan niyang ginagamit sa panliligaw. Kahit medyo katawa-tawa, naisip ni Hay na maaari pa rin itong subukan. Nag-ipon ng lakas ng loob si Kai at kinausap ang dalawang katulong sa malapit, inuulit ang mga linyang kakaaral lang niya. Ngunit dahil sa dati niyang matalim na titig, natakot pa rin ang mga ito at tumakbo palayo. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Kai ang isang katulong na hirap magbuhat ng mabigat na bandeha. Agad siyang tumulong. Mula noon, nagsimula na siyang tumulong sa marami sa palasyo. Ngunit dahil sa kanyang malamig na anyo at medyo matigas na kilos, hindi pa rin naiintindihan ng mga gwardya ang kanyang kabutihan. Dahil sa pagod at sa pakiramdam na palagi niyang tinatakot ang iba, humiga si Kai sa damuhan upang magpahinga. Maya-maya, isang katulong ang tahimik na lumapit, marahang tinakpen siya ng kumot at nagdala pa ng tsaa. Ngunit dahil sa hiya, mabilis din itong tumakbo palayo. Lumapit si Hay at ipinaliwanag na sa totoo lang, mahusay si Kai sa pag-unawa sa damdamin ng iba, ngunit dahil sa takot niyang mailang ang mga tao, iniiwasan niya ang pakikisalamuha. Pinayuhan niya si Kai na kahit simpleng pagbati o pasasalamat ay sapat na para makita siyang magalang, at marahil may mga taong tunay na makakaunawa sa kanyang puso. Sinunod ni Kai ang payo at bumalik sa kanyang silid. Doon, may isang katulong na nagpapalit ng kumot. Tinipon ni Kai ang lahat ng kanyang lakas ng loob at marahang nagpasalamat sa katulong sa kanyang walang sawang paglilingkod. Laking gulat niya nang ngumiti ang katulong, wala na ang takot, bagkus ay may lamang pa. Panang tuwa, agad na tumakbo si Kai upang ibalita ito kina Hay at sa kanyang tatlong kapatid, ang kanyang mukha ay nagniningning sa bihirang pagkakataon.
Pagdating naman ng aide ni Victor, dala nito ang naka-frame na painting ni Adele. Ang larawan ay ipininta mismo ni Hayne. Napansin niya ang sunog na marka sa isang sulok ng canvas at hinalang kandila ang nakasunog nito, marahil ay natulak lamang ng aso at hindi sinadyang sirain ang pintura. Makalipas ang ilang araw, nang bahagyang gumaling na ang kakayahan ni Kai sa pakikipag-usap, hanggang sa punto na kayanan niyang makipagbiroan sa mga babae nang hindi sila tumatakbo sa takot, ipinatawag siya ni Victor. Kasama si Hayne, natagpuan nila roon si Bruno. Nais ni Victor na pag-usapan nila ang isang insidenteng kakalabas lamang sa pahayagan. Inalala ng artikulo ang pangyayari noong nakaraang taon nang mag-aral sina Kai at Bruno sa Akademyang Militar. Ayon sa ulat, inakusahan silang gumamit ng karahasan upang takutin ang mga guro para makakuha ng perpektong marka nang hindi kumukuha ng pagsusulit. Ang sinumang tumutol ay binubugbog umano. Naging bangungot ito ng paaralan at natapos lamang ng matuklasang malubhang nasaktan ni Kai ang isang kapwa-estudyante. Dagdag pa ng mamamahayag, tinakpan daw ng mga awtoridad ang buong pangyayari, sinuspinde umano sina Kai at Bruno, samantalang ang nasugatang estudyante ay mas napahamak, pinatalsik sa paaralan at pinwersang patahimikin ng pamahalaan. Agad na tumutol si Bruno, iginiit na lubos na kasinungalingan ang nakasulat. Ngunit kalmado lamang na sinabi ni Victor na hindi siya maaaring makialam dahil may karapatan ng media sa malayang pamamahayag. Gayunpaman, nananatili ang hindi maikakailang katotohanan may sinaktan nga si Kai. Si Hayne, na tahimik hanggang noon, ay tumingin kay Kai at marahang hiniling na ikwento nito ang buong katotohanan. Nangyari ito noong kakapasok pa lamang nila sa akademya. Dahil sa nakakatakot na anyo ni Kai, walang nangangahas na lumapit sa kanya. Napansin niya na madalas masugitan si Bruno na palaging idinadahilang bunga ng pagsasanay sa espada. Isang beses, nang maghintay si Kai ng matagal, hinanap niya ito at nadiskubreng binubugbog ang nakababatang kapatid. Hindi napigilan ni Kai ang galit at walang awang binugbog ang salarin. Dahil dito, sinuspinde siya, samantalang ang isa naman ay pinatalsik dahil ayaw ng paaralan na tanggapin sina Leonard at Blake. Umalis din si Bruno. Naghain ng reklamo si Victor laban sa mamamahayag at hihintayin ang tugon. Isipin man, kahit ang hari at mga prinsipe ay tila walang magawa, tunay ngang magulo ang lahat. Kaya naman kinailangan ng apat na magkakapatid na mag-aral sa ilalim ng mga royal tutor. Mula noon, napilitan si Kai na tiisin ang chismis at paninirang puri, sa loob man o labas ng palasyo. Inutusan siya ni Victor na magtiis muna ng tahimik upang maiwasan ang mas malaking gulo. Sa parehong sandali, nakabasa si Hayne ng isa pang artikulo na nagsasabing may kriminal na nakapasok sa palasyo. Pag-alis nila, ipinahayag ni Kai ang handering makipagkita muli sa estudyanteng sangkot upang harapin siya. Malinaw niyang sinabi na handa siyang tiisin ang anumang gawin sa kanya at hinding-hindi na muling gagamit ng karahasan. Dahil dito, nagpa siya si Hayne na samahan siya bilang tagapamagitan upang maging maayos ang pagpupulong. Habang naghahanda, nag-alala ang mga malalapit na lingkod para kay Kai, ngunit lubos pa rin ang tiwala nila sa kanya. Ngumiti si Kai at nagpasalamat, maganda ang ngiti, ngunit ang malamig at matalim niyang mga mata ay nakapagpapakilabot sa sinumang makakita. Agad na sumingit si Bruno upang tiyakin sa lahat na iyon na ang pinakamahusay ng ngiting kaya ni Kai at hilinging unawain nila ito. Sa lugar ng pagpupulong, pumasok muna sina Hayne at ang sundalong nakatalaga upang ayusin ang mga proseso. Nang marinig ng estudyante na nais siyang harapin ni Kai dahil sa artikulo, sandali siyang nag-alinlangan ngunit pumayag din. Lalabas sana si Hayne upang tawagin si Kai nang biglang tambangan at kaladkarin palayo ang sundalong kasama nila. Nang bumalik sina Kai at Hayne, kalmado lamang na sinabi ng binata na nauna raw pumasok ang sundalo. Walang hinala, pumasok sila. Naupo silang tatlo para sa pag-uusap. Ipinaliwanag ng estudyante ang dahilan ng pananakit niya kay Bruno, kumalat daw ang chismis na kayang gawin ng maharlika ang kahit ano at laging may pabor. Madalas umanong mataas ang marka ni Bruno habang nakatuon ang mga guro sa pagtuturo sa mga prinsipe at halos pinabayaan ang iba. Naipon ang inggit at galit hanggang sa sumabog. Nais niyang humingi ng tawad at nang iabot ni Kai ang kamay para makipagkasundo, bigla siyang naglabas ng baril at lumitaw ang kanyang mga tauhan upang pigilan sila. Itinapon sina Hayne, Kai, at ang natitirang sundalo sa bodega ng alak at itinali. Balak ng binata na gawing bihag ang tatlo para sa pantubos, isang sukdulang kahangalan, ang manghuli ng mga prinsipe. Matapos mapatalsik sa paaralan, itinakwil din siya ng pamilya. Nais niyang kumuha ng mga larawan bilang ebidensya upang i-blackmail ang hari. Ngunit nang kuhanan niya sila ng litrato, pawang mapanukso at walang takot ang mga mukha nila, na lalo lamang nagpagalit sa kanya. Sinubukan niyang magbanta upang pilitin silang matakot.
Ngunit nang harapin niya si Kai, nanatiling kalmado ang mukha nito. Nang lumingon siya kay Hein upang takutin ito, biglang nawala ng pagpipigil si Kai at sinubukang baliin ang mga tanikala. Ngunit naalala niya ang pangakong hindi gagamit ng karahasan, kaya pinigil niya ang sarili at ang nag-aalab na galit sa dibdib. Nang makita ng binata na hindi lumalaban si Kai, sinaktan niya ito. Agad namang sinalag ni Hein ang suntok. Matagal na pala niyang napakawalan ang sarili mula sa marurupok na tanikala. Umiikot, ginamit niya ang mismong tanikala upang mahigpit na igapos ang binata. Akala'y tapos na ang lahat at makakaalis na sila, ngunit biglang rumagasa mula sa iba't ibang panig ang mga tauhan ng binata. Sa kritikal na sandali, humarap si Hein sa sundalo at inutusang protektahan si Kai. Sa oras ng kaguluhan, hinarap ni Hein ang sundalo at inatasan itong protektahan si Kai, habang siya naman ay humarap ng mag-isa sa mga kalaban. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Hein ang tunay niyang kakayahan. Hindi lamang siya bihasa sa kaalaman at pisikal na lakas, ang kanyang tunay na kakayahan sa labanan ay walang kapantay. Mabilis at maliksi siyang kumilos, iniiwasan ang bawat bala, sinasalo at pinipigil ang bawat atake, ni hindi man lang hinayaang masugitan siya. Mag-isa niyang pinabagsak ang lahat ng kalaban, isa-isa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang sundalong na unang dinukot, kasama ang mga karagdagang tauhan. Ngunit wala na silang nagawa, maayos nang nalutas ni Hein ang lahat. Kalma niyang ipinasa ang mga bihag at inatasan silang dalhin ang lahat sa pulisya. Nagsalita si Kai at inimbitahan ang binata na pumunta sa palasyo at magsimulang muli bilang isang gwardya. Ayaw niyang maging malupit at nais niyang bigyan ng pagkakataon ng mga nagkamali. Pinahahalagahan ni Kai ang talino at kakayahan ng binata, at naniniwala siyang makakatulong ito sa bansa. Bahagyang gamaan ang loob ng binata nang marinig iyon. Makalipas ang ilang araw, itinama ng pahayagan ang artikulo at inilathala ang tunay na pangyayari. Nagkataong nakasalubong ni Hein si Count Rosen, na nais alamin ang kanyang nakaraan. Nang tumanggi si Hein na sumagot, bigla siyang binuhat ni Rosen at sinabing ibabalik siya sa palasyo. Habang nasa biyahe, tumawa si Rosen at sinabing simula nang dumating si Hein, nagbago ang mga prinsipe at naging mas maayos. Ngunit alam ni Hein na si Rosen ang nasa likod ng maraming pangyayari, mula sa pag-udyok kay Lick na magtrabaho sa labas, hanggang sa paggamit sa propesor upang hikayatin si Bruno na isuko ang karapatan sa trono. Ang insidenteng kinasangkutan ni Kai na lamang ang hindi tiyak. Mariing itinanggi ni Rosen ang pagkakasangkot at inilipat ang usapan sa artikulong tungkol sa kriminal na nakapasok sa palasyo. Hindi pa man sila tapos magtalo, dumating na ang karwahe. Pagbaba ni Hein, nakita niya si Leonard na naghihintay. Bago pa siya makapagsalita, pinutol ni Rosen ang usapan at isiniwalat na alam na niya ang tunay na pagkatao ni Hein, na dati pala itong guro sa simbahan. Dagdag pa niya, may natuklasan siyang mas lihim at kawili-wiling katotohanan tungkol kay Hein. Nanatiling kalmado si Hein at marahang hiniling kay Leonard na pumasok muna. Ngunit tumanggi si Leonard. Dahil sa mga sinabi ni Rosen, nagpasya siyang sundan si Hein upang malaman ang katotohanan. Nang mapansing sinusundan pa rin siya, hinarang ni Hein ang daan at diretsahang tinanong kung ano ang nais niyang malaman. Nanahimik si Leonard, walang sinabi, saka biglang tumakbo. Hinabol agad siya ni Hein, ayaw siyang hayaang umalis nang may pagkalito sa isipan. Nais malaman ni Leonard ang tungkol sa nakaraan ni Hein bilang guro sa simbahan, at inamin ni Hein na totoo, nagboluntaryo siya roon. Ibinigay rin ni Leonard ang kanyang mga takdang aralin para markahan. Nang makita ni Hein ang malaking pagbabago kay Leonard at ang pagkawala ng galit nito sa pag-aaral, natuwa siyang makita ang kanyang paglaki at paghinog bilang tao. Sumunod ay si Bruno. Tinuruan niya ang ilang bata kasama si Adele. Nang dumating si Hein, inamin ni Bruno na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sarili hanggang sa hilingin ni Adele at ng mga bata na turuan niya sila. Noong araw na iyon, pinalibutan siya ng mga bata at binato ng sunod-sunod na personal na tanong, ano ang ginagawa niya araw-araw, may kasintahan ba siya, at ano ang paborito niyang pagkain. Sa una, nanatiling tahimik at mailap si Bruno, ayaw magbahagi ng anuman. Dahil dito, nabagot ang mga bata at nadismaya. Pinayuhan siya ni Hein, kung hindi niya kayang makipag-ugnayan kahit sa ilang bata, paano pa niya magagabayan balang araw ang buong bansa. Nang marinig iyon, bahagyang tumango si Bruno at unti-unting nagbukas ng loob, nagkwento at nakipag-usap ng mainit, muling binuhay ang masayang atmosfera. Sumunod ay si Kai. May pag-aalinlangan niyang inamin na nais niyang bumalik sa akademyang militar. Ngunit hindi niya kailanman nasabi ito sa ama dahil alam niyang tiyak itong patutol. Gayunman, nais niyang magsimulang muli at matutong makipag-usap sa iba. Pinakinggan siya ni Hein at sinabing ito mismo ang pagsubok na kailangang lampasan ni Kai.
Kung nais niyang maging hari, kailangan niyang magkaroon ng lakas ng loob na harapin si Victor at kumbansihin ito ng personal, hindi umasa kay Hayne. Huli ay si Lick, kusang pinuntahan ni Hayne ang kafe kung saan siya nagtatrabaho. Matapos magmasid, napagtanto niyang sa trabahong iyon, naging mas mature si Lick at mas naunawaan ang lipunan at buhay ng karaniwang tao. Pinuri at hinikayat siya ni Hayne na ipagpatuloy iyon bilang mahalagang karanasan. Ngumiti ng bahagya si Lick, ngunit may kakaibang pakiramdam siya, parang may pamamaalam na nakatago sa mga salita ni Hayne. Kinabukasan, nagtipon ang apat na magkakapatid. Pinag-usapan nila ang narinig ni Leonard mula kay Rosen tungkol sa nakaraan ni Hayne. Lahat sila'y mausisa ngunit maraming bagay ang malabo. Sa huli, nagpasya silang palihim na pumasok sa silid ni Hayne upang alamin ang katotohanan. Akala nila'y wala roon si Hayne, kaya kabado silang tumayo sa harap ng pinto, nagkatinginan, at naghanda ng pumasok. Nagkataong pauwi si Hayne na may dalang bungkos ng mga libro bilang materyales. Kaya nakapasok sila ng direkta imbes na palihim. Nagulat sila sa sobrang kalat ng silid. Ipinaliwanag ni Hayne na abala siya sa paghahanda ng mga aralin para sa kanila. Dahil dito, nagpasya ang apat na prinsipe na linisin ang silid. Nagpanukala si Bruno ng masalimuot na plano, ngunit masyado itong komplikado. Kaya napagkasundoan nilang maglinis muna at ayusin ang detalye mamaya. Hiniling ni Hayne na huwag nilang galawin ang kanyang personal na kahon. Naisip ng magkakapatid na doon matatagpuan ang lihim, kaya sinubukan nilang buksan ito. Ngunit kapag hinawakan iyon, tiyak na mapapansin ni Hayne. Kaya ginambala ni Leonard si Hayne sa pamamagitan ng pagpapatikim sa likod nito, habang si Lick naman ang palihim na nagbukas ng kahon. Sa mismong sandaling nahawakan nila ito, napansin agad ni Hayne. Nagkunwari si Lick na nauuhaw at hiniling kay Hayne na kumuha ng tubig, ngunit inalok naman ni Hayne na magtimpla na lang ng tsaa roon mismo. Humiling si Leonard na kumuha siya ng mga pastry, subalit sinabi ni Hayne na pabayaan na lamang siyang magtrabaho. Palihim na binuksan ni Leonard ang kahon bago pa siya mapigilan ni Hayne. Sa loob nito ay naroon ang mga gamit na ibinigay ng apat na prinsipe kay Hayne, pati na rin ang mga liham mula sa dati niyang mga estudyante. Minahal si Hayne ng lahat at marami ang nagnanais na maging katulad niya. Para kay Hayne, mahalaga ang bawat isa sa kanyang mga estudyante, at hindi naiiba ang apat na prinsipe. Bawat isa ay may kanya-kanyang personalidad at halaga sa kanyang paningin. Ikinararangal niyang maging guro nila, at bilang parusa sa kanilang pakikialam, sinabi niyang magbibigay siya ng maraming dagdag na takdang aralin. Nagpatuloy ang apat na prinsipe sa pagtutulungan upang linisin ang sobrang kalat na silid. Samantala, inutusan ni Hayne si Kai na magsauli ng ilang aklat sa aklatan. Agad namang nagboluntaryo si Leonard, inagaw ang tumpok ng libro at masayang tumakbo palabas. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang kasambahay na may dalang mainit na tray ng tsaa at aksidenteng nabangga si Leonard. Dahil sa banggaan, pareho silang natamba at natapon ang tray, na nagdulot ng sunod-sunod na kaguluhan at lalo pang nagpakalat sa silid. Nang makita ito, lumapit si Hayne upang tumulong, ngunit iginiit ng apat na prinsipe na sila na ang bahala at hinaranggan siya, sinasabing sa pagkakataong ito ay sila mismo ang aayos. Pinaupo nila si Hayne pabalik sa kanyang mesa habang matyaga silang naglinis. Lumipas ang mga oras hanggang sa magtakip silim, at matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay naging maayos ang silid. Ngumiti si Hayne at sinabi niyang naghanda siya ng maraming takdang aralin bilang munting regalo sa apat, biro man o hindi. Nagdala rin siya ng tsaa at mga pastry bilang maliit na gantimpala. Habang nagpapahinga, napansin nila ang isang lumang pahayagan na itinago ni Hayne. Iniulat doon na minsan ay may kriminal na nakapuslit sa palasyo. Agad nagtawanan ng apat at tinawag itong walang katotohanan. Kung may kriminal na makapasok sa palasyo, saan naman siya magtatago? Bahagya lamang umiling si Hayne at dahan-dahang pinaalalahanan sila na huwag maniwala sa anumang balita ng walang matibay na ebidensya. Pagkatapos, kalahating pabiro at kalahating seryoso, tumingin siya sa kanila at sinabi, paano kung ako ang kriminal na binabanggit sa artikulong iyon? Itinuring iyon ng apat bilang biro at agad itong itinaboy sa isip. Hindi maaaring maging kriminal si Hayne. Kinabukasan, ginamit ni Hayne ang kwento sa pahayagan bilang takdang aralin para sa apat na prinsipe. Mahigpit niyang binalaan sila na ang ganitong balita ay hindi dapat baliwalain, sapagkat kung balang araw sila ay maging mga hari at ipagwalang bahala ang ganitong mga usap-usapan, maaari nilang ilagay sa panganib ang buong kaharian. Ang kanilang gawain, bawat isa sa kanila ay dapat magpunta sa lungsod o gumamit ng sarili nilang paraan upang siyasatin ang insidenteng iniulat sa pahayagan. Si Kai ang unang nagsalita. Nais niyang direktang makipagkita sa sumulat ng artikulo.
Ngunit nang suriin niya ito ng mabuti, walang nakasaad na pangalan ng may akda. Gayunman, nalaman niya kung sino ang nagrebisa ng draft. Kaya nagpasya siyang hanapin ang taong iyon upang magtanong. Pagsapit ng gabi, bumalik siya na may isang mahalagang impormasyon, ang orihinal na may akda ay agad nagbitiw matapos ang artikulo, at sa kasalukuyan ay walang nakaalam kung nasaan siya. Nanatiling baliwala kay Lit ang lahat, naniniwalang hindi ito karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Sa kabaligtaran, labis itong ikinahinala ni Bruno, kaya iginiit niyang dapat nilang matunten ang may akda. Kinabukasan, naghanap ang apat na magkakapatid sa iba't ibang lugar at nagtanong-tanong, ngunit wala pa ring nakuha na resulta. Hindi inaasahan, si Lick ang nakadiscover ng isang bakas. Masigla niyang ibinunyag na nagpalit ng pangalan ang may akda at paminsan-minsay lumilitaw sa malaking bulwagan ng lungsod. Hindi na nagaksaya ng oras ang apat at nagabang doon hanggang sa lumabas ang lalaki. Mabilis nila itong hinarang at dinakip. Sa ilalim ng matitinding banta na kung hindi siya magsasabi ng totoo ay papatayin siya, napilitan ng lalaki na umamin. Inamin niyang nakatanggap lamang siya ng paanyaya mula sa isang misteryosong tao. Dahil sa madilim na paligid, hindi niya malinaw na nakita ang mukha nito. Ang tanging naaalala niya ay hiniling ng estranghero na magsulat siya ng artikulong nagpapahiwatig na bago ang koronasyon ni Haring Victor, may kriminal na lumitaw sa pista ng ani, at ngayon ay nakapasok na muli ang kriminal na iyon sa palasyo. Ngunit nang magsiyasat siya, wala siyang natagpo ang kahit anong impormasyon. Dahil dito, inakala niyang peke lamang ang balita. Pumasok ang apat na magkakapatid sa mga talaan ng palasyo at natagpuan ang mga record ng mga kriminal sa pista ng ani. Doon, hindi sinasadyang natuklasan ni Bruno ang pangalan ni Hane. Siya ay minsang inaresto sa kasong pagdukot at tangkang pagpaslang sa isang prinsipe. Ang insidente ay naganap bago pa man maupo si Victor sa trono, at ang mismong prinsipe na iyon ay si Victor noong kanyang kabataan. Ayaw tanggapin ang katotohanan, muling umupo ang apat upang mag-isip. Sa puntong iyon, halos tiyak na sila na ang kriminal na tinutukoy sa artikulo ay walang iba kundi si Hane. Naalala nila na mula simula hanggang wakas, si Hane ang palaging nagbibigay ng mga gawain, palaging nagbababala sa kanila na magsiyasat ngunit huwag kailanman ilagay ang kanilang sarili sa panganib. Kapag pinag-isipan ng mabuti, iyon ay malinaw na pahiwatig. Ang taong hinahanap nila ay siya mismo. Dahil hinding-hindi kailanman itutulak ni Hane ang kanyang minamahal na mga estudyante sa kapahamakan. Gayunpaman, hindi pa rin nila maunawaan kung bakit ginawa iyon ng kanilang guro. Agad silang tumakbo upang hanapin si Hane at humingi ng mga sagot. Ngunit nang makarating sila sa kanyang silid, wala na siya roon. Lalo silang naguluhan nang matuklasan nilang bumalik na rin si Victor sa palasyo. Nagpa siya ang apat na humarap sa kanilang ama upang alamin ang katotohanan. Subalit nang harapin nila siya, nanatiling tahimik si Victor, matatag na tumatangging sirain ang pangakong ginawa niya noon pa man habang lalong yumiigting ang tensyon. Biglang dumating ang assistant ni Victor na may dalang liham na iniwan mismo ni Hane. Doon lamang tuluyang nagsalita si Victor at sinimulang ikwento sa kanyang apat na anak ang katotohanang matagal nang itinago. Ikinwento niya na noong kabataan niya, madalas siyang palihim na lumalabas ng palasyo upang masilayan ang pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang mamamayan. Sa isa sa mga paglabas na iyon, ninakaw ng isang magnanakaw ang kanyang gintong relos sa bulsa. Sinundan niya ang bakas nito, at sa kanyang paghahabol ay nakasalubong niya ang isang payat at maliit na binata, iyon ang naging kapalarang pagtatagpo nila. Inutusan ni Hane ang dalawang bata na ibalik ang ninakaw na gamit kay Victor. Pinauuwi ni Hane si Victor, ngunit sa halip ay sinundan niya ito hanggang sa lugar kung saan naninirahan ang mga ulila. Si Hane ang namumuno sa grupo at mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa ng krimen. Nang mapansing gutom si Victor, binigyan siya ni Hane ng mansanas, ngunit isang kagat lamang ang ginawa ni Victor bago niya ito ipasa sa isang munting batang babae sa tabi niya. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na palihim na lumalabas si Victor mula sa palasyo upang tumulong kay Hane. Tinuruan niya si Hane ng mga paraan upang kumita ng pera para mapangalagaan ang mga bata. Sa nasaksihang realidad na iyon, nangako si Victor sa sarili na babaguhin niya ang bansa kapag siya ay naging hari. Unti-unting naging tanging kaibigan ni Victor si Hane at ang nag-iisang taong napagbubuksan niya ng kanyang kalooban. Sa panahong iyon, papalapit na ang pista ng anihan, at bilang tulong, ibinigay ni Victor kay Hane ang kanyang pinakamahalagang gintong relos kapalit ng murang bote ng alak, bilang paraan upang mabigyan si Hane ng pera para sa mga ulilang kanyang inaalagaan. Ilang araw ang lumipas, biglang natuklasan ng palasyo na nawawala si Victor. Agad nagkagulo ang buong korte, inakalang dinukot ang magiging hari, at kaagad na nagpadala ng mga sundalo sa lahat ng dako upang maghanap. Samantala, namataan ng hindi sinasadya sina Victor at Hane.
Nang makita sila ng mga sundalo, nagkamali sila ng akala at inisip na si Hane ang dumukot sa prinsipe, kaya hinabol nila ang dalawa. Sa gitna ng habulan, nahulog sa lupa ang gintong relos ni Victor. Lalo nitong pinagtibay ang paniniwala ng mga sundalo na si Hane nga ang salarin na dumukot sa prinsipe. Binunot nila ang kanilang mga baril at nagpaputok ng mga bala bilang babala upang pilitin siyang tumigil. Ngunit sa mismong sandaling iyon ng panganib, sumugod si Victor at ginamit ang sariling katawan upang ipagtanggol si Hane. Nahaharap sa banta ng sama-samang parusa, at ayaw managot, inimbento ng mga sundalo ang paratang na ginagamit umano ni Hane si Victor bilang panangga ng tao upang makatakas. Ang paninirang ang iyon ang nagpasiklab ng galit ni Hane, at mariin siyang lumaban. Tanging nang sumigaw ng malakas si Victor saka lamang nag-atubili si Hane. Kaagad pagkatapos, siya ay ginapos at kinaladkad patungo sa bilangguan. Habang nakakulong, hindi nagkimkim ng galit si Hane, sinubukang ipagtanggol ang sarili. Tahimik lamang siyang nanalangin, hinihiling ang kaligtasan ni Victor at ang mapayapang pagbabalik nito sa palasyo. Nang gumaling si Victor, personal siyang nagtungo sa piitan upang palayain si Hane. Nang lumino ang katotohanan, ipinaliwanag ni Victor ang lahat sa kanyang ama, at si Hane ay ganap na pinatawad. Makalipas ang isang taon, matapos opisyal na maupo si Victor sa trono, bilang pasasalamat ay nagpatayo siya ng isang simbahan kung saan maaaring magturo si Hane. Mula sa pagiging isang ulilang batang hindi marunong bumasa at sumulat, si Hane ay naging isang iginagalang na guro, hinahangaan ng lahat. Gayunpaman, may lihim na kasunduan sa pagitan nina Victor at Hane. Napagpasyahan nilang huwag kailanman ibunyag ang katotohanan ng taong iyon, sapagkat batid nilang magdudulot lamang ito ng mga hindi kinakailangang alitan. At kung dumating man ang araw na kailangang mailantad ang katotohanan, aalis si Hane sa palasyo. Dumating na ang sandaling iyon. Tahimik na nilisan ni Hane ang palasyo at nagbitiw bilang tagapagturo ng mga prinsipe. Ayaw niyang malaman ng mga tao na ang mga magiging prinsipe ng kaharian ay tinuruan ng isang taong minsang itinuring na kriminal. Kaya pinili niyang umalis, upang mapanatili ang dangal ng maharlikang pamilya at pati na rin ang kanyang sarili. Ang kinabukasan ng huling aralin. Kaya inutusan ni Victor ang kanyang mga anak na maghanda ng mabuti. Noong gabing iyon, hindi makatulog ang apat na prinsipe, pabalik-balik sa kanilang higaan. Kinaumagahan, sabay-sabay silang nagtungo sa silid-aralan kung saan naghihintay na si Hane. Nang magkita sila, ikinwento ng apat na prinsipe na ipinaliwanag na ni Victor ang matagal ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ayaw ni Hane na tingnan nila ang bagay na iyon gamit lamang ang emosyon. Mahigpit niyang pinaalalahanan ang mga ito na ilagay ang kanilang sarili sa posisyon ng isang hari at pag-isipan, kung totoong may kriminal na nakalusot sa palasyo, ano ang kanilang gagawin. Sa narinig na iyon, si Elle ang unang sumagot. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na tiyak na itataboy niya ang kriminal palabas. Bahagyang tumango si Hane, at ipinaliwanag na ang kanyang layunin sa pagtanggap sa tungkulin bilang guro ay sanayin ang apat upang maging karapat-dapat na mga hari. Ang isang tunay na hari ay hindi dapat pahintulutang manig ang damdamin kaysa sa katwiran sa paggawa ng desisyon. Pagkatapos, isa-isa niya silang sinuri. Kay Leonard, inamin niya na bagamat minsan ay siya'y padalos-dalos, ang kanyang lakas ay nasa kakayahang kilalanin ang sariling mga pagkukulang. Bukod dito, taglay ni Leonard ang pambihirang imahinasyon at kakayahan na makatutulong upang siya'y maging mabuting hari sa hinaharap. Para kay Elle, sinabi ni Hane na siya ay mapagpakumbaba, pantay ang pagtrato sa lahat, at marunong makinig. Kung si Elle ang maupo sa trono balang araw, ang bansa ay magiging lugar na walang diskriminasyon o panghuhusga. Sumunod si Bruno, isang taong hitik sa kaalaman na hindi kailanman nagpapabihe sa pag-aaral at marunong magbahagi ng kaalaman na may wastong paghuhusga at kakayahang magpasya. Kapag siya ang naging hari, magdadala siya ng isang makatarungang bansa. Huli si Kai, isang lalaking may mahabaging puso at lakas na pagtagumpayan ang mga pagsubok. Kung siya ang magiging hari, gagamitin niya ang lakas na iyon upang magdala ng kapayapaan sa lahat ng tao. At sa gayon, nagtapos ang huling aralin. Kinahapunan, opisyal na nilisan ni Hane ang palasyo. Pagsapit ng gabi, pumasok si Victor sa silid upang makita ang kanyang apat na anak na lalaki. Agad niyang napansin na mabigat ang kanilang mga damdamin, wala ni isa sa kanila ang masaya sa pag-alis ng kanilang guro. Marahang napabuntong hininga si Victor at ipinaalam sa kanila na may bagong tutor na irerekomenda ni Count Rosen na darating upang pumalit kay Hane. Umaasa lamang siya na makakasundo ng apat na prinsipe ang bagong guro at maipagpapatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Ngunit agad na tumutol ang apat. Para sa kanila, wala nang ibang karapat-dapat sa posisyong iyon kundi si Hane.
Kaya nang malaman nilang wala pang pinal na desisyon ang konseho tungkol sa pagtatalaga, sama-sama silang nag-usap at matatag na nagpasya na sila mismo ang haharap sa konseho upang ipahayag ang kanilang saloobin. Hindi lamang pagtatanggol kay Hayne ang kanilang layunin, kundi patunayan din na siya ang tunay na perpektong pagpipilian bilang royal tutor. Batid nilang ang isang royal tutor ay hindi lamang nagtuturo ng kaalaman at salita, kundi siya ring gumagabay sa mga prinsipe, hakbang-hakbang, patungo sa pagiging ganap at karapat-dapat sa trono. Kaya kung mapapatunayan nilang apat sa harap ng konseho na sila ay tunay na nagbago, nagmature, at umunlad sa ilalim ng paggabay ni Hayne, mapipilitin ang konseho na kilalanin ito at pumayag na manatili siya. Sama-sama silang naghanda ng isang presentasyong sapat ang lakas upang mahikayat ang konseho. Natuwa rin si Victor sa ipinakitang pagsisikap ng kanyang mga anak. Samantala, bumalik si Hayne sa simbahan. Dinalaw siya ni Victor, binati, at ipinaalam na sa hapon ay magkakaroon ng pagpupulong upang pumili ng bagong tutor, at may binabalak ang apat na prinsipe. Nais ni Hayne na pigilan sila ni Victor upang maiwasan ang anumang kahangalan. Ngunit tumanggi si Victor, at sinabi na kung nanaisin ni Hayne, maaari siyang dumalo sa pulong at makita mismo ang mangyayari. Sa mismong sandaling iyon, tumayo si Rosen upang magmungkahi ng ibang kandidato para sa posisyon ng tutor. Mabilis itong nakakuha ng suporta mula sa maraming kasapi ng konseho, at muntik na nga itong italaga kaagad. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok ang apat na prinsipe. Ayon sa batas, wala silang karapatang direktang magtalaga ng guro, maaari lamang silang magrekomenda. Nasa konseho pa rin ang huling pasya. Gayunpaman, buong tapang nilang ipinahayag ang kanilang kagustuhan, nais nilang bumalik si Hayne. Agad na tumugon si Rosen at ibinunyag ang madilim na nakaraan ni Hayne, sinabing isa itong dating kriminal at wala ring opisyal na kwalifikasyon. Dahil dito, lalo pang lumaki ang hindi pagsang-ayon ng maraming kasapi ng konseho. Ngunit hindi natinag ang apat na prinsipe. Isa-isa silang sumagot, iginiit na ang lahat ay maaaring magkamali sa nakaraan, ngunit ang tunay na mahalaga ay kung paano bumangon at nagbago ang isang tao. Binigyang diin nila na sa pagkakataong ito, hindi na sila nagsasalita bilang mga inosenteng bata, kundi bilang mga tagapagmana ng trono. Kaya ayaw nilang ang maling desisyon ngayon ay humantong sa matinding kapahamakan ng kaharian sa hinaharap. Sa huli, binanggit nilang muli ang huling aral ni Hayne, na ang isang hari ay hindi dapat pahintulutang manig ang damdamin kaysa sa katwiran, at dapat laging hangarin ang pagtatayo ng isang matibay na bansa. Ipinahayag nila na dahil lamang kay Hayne nila tunay na naunawaan at naisabuhay ang aral na ito, at siya lamang ang karapat-dapat na gumabay sa kanila sa tamang landas upang maging mga karapat-dapat na hari. Pinuri at pinalakpakan ng Crown Prince ang kanilang talumpati. Mula sa itaas, narinig ni Hayne ang bawat salita ng apat na prinsipe, at hindi niya napigil ang maantig. Ang lahat ng kanyang itinanong sa loob ng maraming taon ay namunga na sa wakas. Ang apat na dating wala pa sa hinog na mag-aaral ay kaya nang humarap sa konseho at magsalita ng may hinahon at dignidad ng mga tunay na tagapagmana. Nang pansamantalang mag-adjourn ng sesyon, lumabas si Victor at hindi inaasahang nasalubong ang kanyang panganay na anak kasama si Count Rosen. Hindi maitago ng Crown Prince ang kanyang pagkagulat sa bilis ng paghinog at pagbabago ng kanyang mga nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, tinawag si Victor pabalik upang makilahok sa botohan. Bago siya umalis, tahasang nagsalita ang Crown Prince at ipinagbawal kay Rosen ang patuloy na panghihimasok. Nais niyang makipagpaligsahan ng patas sa kanyang mga kapatid, hindi umaasa sa mga pukana ni Rosen. Kinabukasan, inanunsyo ang pinal na desisyon. Pumasok ang royal tutor sa pamilyar na silid-aralan. Nang makita nilang si Hayne yun, agad na tumayo ang apat na prinsipe, nagliliwanag ang mga mukha at masayang nagbunyi sa kanyang pagbabalik. Lubos ang kanilang kagalakan sa muling pagkikita sa kanilang guro. Bago kayo umalis, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-comment at mag-subscribe. I-share nyo na rin ang video para mas marami pa ang makapanood. Salamat sa suporta.